Mayday, Mayday! Nawalan na ng parehong makina. Ang desperadong boses ay narinig sa lumang radio scanner ni Mateo habang ang isang maliit na eroplanong may dalawang makina ay mabilis na bumabagsak sa ibabaw ng mga taniman ng mais. May 12 katao sa loob. Isa sa mga makina ay tumigil na at ang pinakamalapit na paliparan ay nasa layong mga 15 milya pa. Tumakbo palabas si Mateo Rivas, isang lokal na magsasaka, at ginawa ang isang bagay na hindi inaasahan ni Numan. Isang bagay na napaka-ekstraordinaryo kaya't napaisip ang piloto kung siya ba'y namamalikmata. November 347 Charlie, nakikita kita mula sa lupa, kalmadong sabi ni Mateo. Dati akong combat controller sa Air Force. Matutulungan kitang lumapag ng ligtas sa bukirin ko. Maligayang pagdating sa Tales Unveiled. Simulan na natin ang kwento. Tahimik na nagtrabaho si Mateo sa sakahan ng kanilang pamilya ng halos 10 taon, 300 ektarya ng mais at soybeans. Ang kalapit na bayan ay may wala pang 900 katao. Para sa karamihan, si Mateo ay ang tahimik na lalaking bumalik mula sa serbisyo militar at kailan may hindi nagsalita tungkol sa kanyang mga naranasan. Akala ng mga kapitbahay, siya ay mahinahon, marahil medyo mabagal kumilos. Siya mismo ang nag-aayos ng kanyang mga makina, hindi lumiliban sa simbahan tuwing linggo at laging bumabati sa mga dumadaan. Pero ang hindi nila alam ay lahat ng pinagdaanan ni Mateo. Wala silang ideya na mahigit 1 dekada siyang naglingkod sa Afghanistan sa ika-23 Special Tactics Squadron. Walang may alam na tumulong siya sa paglapag ng higit 300 eroplanong militar sa mga lugar na halos imposible, madalas habang binubomba. At ganyan nga ang gusto ni Mateo, walang nakakaalam. Sa kanyang maliit na pagawaan, palaging bukas ang radio scanner. Ugali na niya ito mula sa kanyang lumang buhay. Naiibigan niyang marinig ang mga boses ng mga pilotong dumaraan sa himpapawid. Nagbabalik ito ng alaala ng mundong iniwan niya, pero hindi kailanman tuluyang tinalikuran. Ngunit ng araw na iyon, ang scanner ay hindi lang alaala, naging tagapagligtas ito. Mayday, Mayday, Mayday! Muling tumawag ang isang boses. Ito ang November 723 Bravo Learjet 45. Nawalan kami ng parehong makina sa taas na 6,000 talampakan. 8 kaming sakay. Sinusubukan naming paandarin ulit. Napahinto si Mateo. Nabitiwan niya ang hawak niyang wrench at dali-daling lumapit sa bintana. At ayun nga, isang jet na puti na may asul na guhit lumiliko pakaliwa. Walang usok, walang tunog ng makina. Hindi na ito lumilipad, bumabagsak na ito. Hindi disenyo ng Learjet ang magiglide. Mabilis itong bumagsak. Mabilis na tinantiya ni Mateo, may 2 o 3 minuto na lang bago bumagsak ito. November 723 Bravo Hutchinson Tower ito. Narinig namin ang mayday nyo. Pinakamalapit na paliparan ay nasa 15 milya sa timog kanluran. Handa na ang mga pang-emergency. Pero alam na ni Mateo ang malupit na katotohanan. Ang eroplano ay bumagsak na sa 5,000 talampakan at mabilis pang bumababa ng 2,000 talampakan kada minuto. Sa bilis na iyon, may higit 2 minuto na lang ang jet sa himpapawid. Walang pag-aalinlangan, dinampot ni Mateo ang telepono at tinawagan ang tower. 2 ring lang at sinagot agad. Hutchinson Tower. Ako si Mateo Rivas. Magsasaka ako mga 15 milya sa hilagang silangan ninyo. Nakikita ko ang Learjet. Hindi ito aabot sa runway nyo. Sir, kailangang malinis ang channel na ito. Dati akong Air Force, Combat Controller, ika-12 Special Tactics Squadron. 12 taon akong nagpapalapag ng C-130s, helicopters at jets sa delikadong mga lugar. Babagsak na yang eroplano, malapit na. May malawak at patag akong taniman ng mais na pwedeng lapagan. Kaya ko silang gabayan kung papayagan niyo ako. May mahabang katahimikan. Pagkatapos, isang panibagong boses ang narinig, mas matatag, mas mahinahon. Ito si Supervisor Collins. Ano ang call sign mo?
Bilang civilian, wala na ako. Pero nung nasa digmaan ako, ang tawag nila sa akin ay stone cold. Hindi nawawala sa focus kahit sa gitna ng gulo. Sinabi mong kaya mong palapagin ang isang Learjet sa bukid? Ang sinasabi ko, kaya kong palapagin ang kahit anong sasakyang panghimpapawid basta susunod ang piloto sa akin. Kilala ko ang bukid kong yan na parang palad ko. Mga 70 segundo na lang ang jet sa ere. Susubukan ba natin to o bigyan pa sila ng ibang option? Bahala kayo, pero babagsak pa rin sila kahit anong mangyari. Sa bintana, nakita ni Mateo na bumaba na sa ilalim ng 4,000 talampakan ang jet. Sinusubukan ng piloto na panatilihin sa ere sa pamamagitan ng pagpapalit ng bilis sa distansya. Pero hindi ito epektibo, mabilis ang pagbagsak ng eroplano, wala nang oras para magdiskusyon. Bigla, narinig muli ang radyo, November 723 Bravo, ito ang Hutchinson Tower. May ground observer na may karanasan sa military flight sa inyong 10 o'clock. May emergency landing spot siya sa kalapit na bukid. Gusto niyo ba itong subukan? Agad na sumagot ang piloto, kahit anong option na hindi hahantong sa pag-crash. Roger, ground observer, maaari ka nang magsalita sa emergency frequency 121.5. Aircraft ID ay November 723 Bravo. Tumakbo si Mateo papunta sa kanyang truck at kinuha ang aviation radio na matagal na niyang itinago. Panghanda lang sakaling kailanganin. Hindi niya inakalang darating ang araw na iyon pero andito na nga. Pinindot niya ang mic button. November 723 Bravo. Ito si Ground Observer Rivas, dating combat controller. Kita-kita ng malinaw. Copy mo ba ako? Copy Rivas, naririnig ka namin. Sabihin mo lang na may pag-asa pa. May kalahating milyang taniman ng mais dito. Malinis, patag at nakaayos mula silangan papuntang kanluran. Kayang-kaya kitang i-guide. Sundan mo lang ang boses ko. Ano ang pangalan mo, Kapitan? Lorenzo Delgado. 12 taon na akong nagpipilot ng corporate jets. Ito na ang pinakamasamang araw ng karera ko. Hindi magiging ganyan, Kapitan. Tutulungan kitang lumapag ng ligtas. Pero kailangan mong manatiling kalmado, sundin ang mga utos ko at magtiwala ka sa akin. Kaya mo ba yon? Sandaling natahimik. Ground observer, lumilipad ako ng Learjet 45. Kailangan nito ng landing speed na 120 knots at minimum na 3,500 feet na runway. Sisirain ng field mo ang landing gear ko. Hindi kung gagawin mo lahat ng sasabihin ko, napalapag ko na ang mga F-16 sa mga magagaspang na lugar sa gitna ng mga digmaan. Mas magaang ang eroplano mo at kabisado ko ang bukid na ito mula dulo hanggang dulo, kaya natin to. Nagawa mo na talaga to dati? Mahigit 300 beses na wala pa akong nalaglag na eroplano. Isa pang maikling katahimikan, tapos, sige, gabayan mo ako. Tiningnan ni Mateo ang taniman na inani niya 3 linggo na ang nakalipas. Mas kabisado pa niya ito kaysa sa kahit anong paliparan. Saan matigas ang lupa, saan mabilis ang agos ng ulan, saan may mga bato o lubak. Ano ang altitude mo? 3,200 feet at bumababa. Rate of descent? Mga 1,500 paa bawat minuto. Fuel? Sapat para manatili sa ere, pero wala nang saysay kung hindi kami makalapag agad. Mga pasahero? Lahat naka-seatbelt, may ilan umiiyak, may ilan nagdadasal, lahat takot. Sabihin mo sa kanila ito na ang pinakaswerteng lugar na naliparan nila ngayon. Makinig ka ng mabuti. Tumingin ka sa direksyong 10 o'clock, nakikita mo yung malaking rectangular na bahagi. Yan ang landing zone mo, taniman ng mais yan, tapos na ang anihan. Kita ko. Yan ang bagong runway mo, lumiko sa heading 270. Aakma yan sa direksyon ng hangin. Turning 270, pinanood ni Mateo habang dahan-dahang lumiliko ang jet. Sumusunod ang piloto. Senyales na hindi siya nagpapanik. Kalma pa rin si Delgado kahit magulo na ang loob ng kabina. Ano ang airspeed mo?
145 knots. Kailangan mong ibaba yan sa 120 para sa landing. Yung mga natirang tangkay ng mais ay makakatulong pabagalin ka, pero matigas ang lupa. Umulan 3 araw ang nakalipas, pero tuyo na mula noon. Kaya ng lupa. Paano kang sigurado? 8 taon ko nang sinasaka ang lupang to at 30 taon ko na itong nilalakad. Magtiwala ka sa taong lumaki sa lupang to. Magtiwala sa taong kilala ang lupa. Umpisang tumakbo si Mateo papunta sa gitna ng bukid. Kailangan niyang suriin ang lahat, anggulo, approach at posibleng sagabal sa daraanan. Kapitan, i-explain ko sa iyo ang layout. Sa silangang bahagi, may hanay ng mga puno. Siguraduhing lampasan mo iyon nang hindi bababa sa 50 talampakan. Flat ang field ng mga 2,000 talampakan, tapos unti-unti itong pababa. Makakatulong ang slope para bumagal ka. Sa kanlurang dulo, may isa pang hanay ng mga puno, pero hihinto ka bago mo pa marating yon. Paano kang sigurado na hihinto ako sa tamang oras? Dahil ang mga natirang tangkay ng mais ay mas malakas humila ng gulong kaysa inaakala mo. At dahil gagabayan kita para magamit mo ang bawat pulgada ng espasyo, mabilis kang papasok at malakas ang bagsak pero buo kang makakalapag. Ground observer, hindi ito disenyo ng eroplano para sa rough landings. Wala namang jet na ganun ang design. Pero nakita ko nang maglanding ang mga A-10 sa mga daang bundok, F-16 sa tuyong lawa. Mas matibay ang jet mo kaysa akala mo. At ikaw, Kapitan, mas magaling ka kaysa iniisip mo. Kaya tutok lang, anong altitude mo ngayon? 2,000 feet. Pag tumawid ka sa mga puno, nasa 500 talampakan ka na lang. Sa puntong yon, gusto ko steady ka sa 120 knots, nakangat ng kaunti ang ilong ng eroplano, ready ng mag-flare. Nakikita mo ba yung mga power lines sa timog? Oo, kita ko, malinaw. Manatili sa hilaga, bigyan mo ng 300 talampakan na distansya. Ang hangin ay galing sa timog kanluran, 8 knots. Makakaranas ka ng bahagyang crosswind mula kaliwa. Ayusin mo ayon sa pangangailangan. Paano mo nalaman ang bilis ng hangin? May weather station ako sa labas lang ng bintana ko. At isa pa, matagal ko nang kinikilala ang lupang to. Nararamdaman ko na ang hangin bago ko pa ito tingnan. Bumalik ang boses ni Captain Delgado, mas matatag na ngayon. Naroon pa rin ang tensyon, pero nakapokus na. Muling nasa control siya. Altitude 1,500 feet, naghahanda na para lumanding. Flaps full, flaps down, binubuksan ko na ang landing gear ngayon. Narinig ni Mateo ang bigat sa huling salitang iyon. Ibig sabihin ang paglabas ng landing gear, committed na. Wala nang atrasan, wala nang pangalawang subok. Naka-lock-in ka na, Kapitan, pero ayos lang yan, handa na tayo. Madaling sabihin yan mula sa lupa. Noong 2012, nasa helicopter ako sa ibabaw ng Helmand Province. Nawalan kami ng parehong makina, alam ko ang pakiramdam niyan. Bumagsak kami gamit ang auto-rotation sa isang bukid habang pinagbabaril. Walang kapangyarihan ng chopper namin, pero nanatiling kalmado ang piloto. Sinunod ang training at nailapag kami ng buo. Lahat kaming 4 ay nakaligtas. Magagawa mo rin yan. Natakot ka ba noon? Sobrang takot. Pero nagtiwala ako sa piloto at siya naman ay umasa sa lahat ng natutunan niya. Ngayon, ikaw ang nasa upuan na iyon. Ako ang tinig na gumagabay sa iyo. Umaasa sa iyo ang mga pasahero mo, tulad ng pag-asa ko noon sa kanya. Sige, altitude ko ay 1,000 paa. Kita ko na ang linya ng mga puno. Kita na rin ni Mateo ang jet ng malinaw. Nakalabas na ang landing gear, fully extended na ang flaps. Napakalaki at napakabilis nitong tingnan para sa simpleng taniman ng mais ni Mateo. Sa loob ng eroplano, malamang ay nagpapanik na ang mga pasahero. Marahil ay may mga naglabas na ng cellphone, iniisip na iyon na ang huling sandali nila. Nagkakamali sila, hindi papayag si Mateo na mangyari yon. Kapitan, sino ang mga pasahero mo? Sabihin mo sa akin.
Corporate charter ito, 6 na executive, ang kanilang assistant at sandaling natahimik si Delgado. Isa sa kanila si Dr. Elena Marquez, isa siyang heart transplant surgeon. Papunta siya ng Denver para sa isang kritikal na operasyon. Ang pasyente niya ay isang 16 na taong gulang na babae. Kung hindi kami agad makalapag at hindi siya makarating sa transplant, hindi maliligtas ang bata. Nanginginig ang panga ni Mateo, hindi na lang ito tungkol sa 8 tao sa loob ng jet. Isang batang babae ang umaasa sa susunod na ilang segundo. Kaya sisiguraduhin nating makarating si Dr. Marquez sa Denver. Gawin na natin to. Altitude mo? 500 talampakan, kakalagpas lang sa tree line. Clearance? Mga 70 talampakan. Magandang tawag yon. Simulan mo ng bawasan ng bilis. Kailangan mo ng 120 knots sa mismong paglapag. Nasa 135 pa ako ngayon. Hilahin mo ng kaunti. Hayaan mong natural na bumagal ang eroplano. Angat ng kaunti ang ilong. Umayos ang galaw ng eroplano, bumaba ang airspeed. 128 na ngayon, bilis na ng paglapit ng lupa, observer. Inaasahan yan, tutok lang. Tiwala sa instruments mo, tiwala sa akin. Sa 50 talampakan mag-flare ka ng malakas, katulad ng sa runway, pero kakapitan ka agad ng mga tangkay ng mais. Huwag mo silang labanan. 50 feet nagfa-flare na. Pinigilan ni Mateo ang hininga niya. Bahagyang umangat ang ilong ng jet. Halos elegante, halos perpekto ang approach. Pagkatapos, bumagsak ang hulihang gulong. Matindi ang impact, parang putok ng kanyon. Bumaon ang mga gulong sa lupa at sa mga natirang tangkay. Hindi gumulong, kundi humatak. Sumabog ang alikabok at debris sa likod ng jet. Minsang umangat ang eroplano, tapos bumagsak ulit ng malakas. "Prino!" sigaw ni Mateo. "Idiin mo ng todo!" Sa kapal ng alikabok, nakita ni Mateo na lumulubog ang ilong ng jet. Todo preno si Delgado. Bahagya na lang pero tumagal ang gear at gumagana ang bukid. Tulad ng sinabi ni Mateo, ang hindi pantay at may tangkay na lupa ay nagbigay ng matinding alitan, mas mabilis pa sa asphalt na runway. "Kalahati na ng field ang nalagpasan mo!" sigaw ni Mateo. "Tuloy lang ang preno!" Patuloy na bumagal ang eroplano, 80 knots, 60, 40. Tapos narinig ni Mateo ang isang nakakakilabot na tunog, tunog ng bakal na nabali. Nabali ang nose gear. Tumama ang unahan ng eroplano sa lupa. Biglang tumagilid ang jet paabante. Umangat ang buntot. Sa isang nakakatakot na segundo, parang tatalikod ang buong eroplano. Pero hindi ito bumaligtad. Bumagsak ulit, malakas, tapos dumulas pa kanan, nagpaulan ng alikabok, at tumigil. Mga 300 talampakan bago tumama sa mga puno. Katahimikan, bago pa maproseso ng utak niya ang nangyari, tumatakbo na si Mateo, tumatawid sa bukid papunta sa bumagsak na eroplano. Sa likod niya, umuugong na ang mga sirena. Paparating na ang mga bumbero at EMTs, ipinadala ng tower. Nakaanggulo ang Learjet, nakasubsob sa lupa, basag ang nose gear at nakabaon ang unahan sa lupa. Pero buo ang katawan ng eroplano, walang usok, walang apoy. Isang wasak na corporate jet lang, nakaupo sa taniman ng mais sa Kansas na parang doon talaga dapat lumapag. Bumukas ang pintuan ng cabin at ang unang lumabas ay si Captain Lorenzo Delgado. Maputla ang mukha ni Delgado, nanginginig ang mga binti na halos bumagsak siya habang dumudulas sa emergency chute. Pagkatapos, isa-isa nang lumabas ang mga pasahero. 6 na negosyante na naka-casual office wear, tulalat tahimik. Isang assistant ang mahigpit na hawak ang tablet niya na parang life jacket. At pagkatapos ay si Dr. Elena Marquez. Maliit, nasa 40 ang edad, naka-blue scrubs. Pagkaapak sa lupa, agad niyang hinugot ang cellphone. "Kailangan ko ng helicopter," sabi niyang may kaba. "Ngayon na, may transplant surgery ako sa loob ng 3 oras. Pagdating ni Mateo sa eroplano, huling pasahero na ang nakalabas. Lumingon si Delgado at nakita siya.
Isang lalaking naka-overalls, may mabibigat na bota at suot ang luma at kupas na John Deere na sombrero. Ground observer ka ba? Mateo Rivas, magaling ang lipad mo, kapitan. Nakatitig lang si Delgado sa kanya. Nakatayo ako sa taniman ng mais, basag ang nose gear ng eroplano ko. Lumapag kami sa 120 knots sa lupa at lahat ay buhay. Buhay nga, sagot ni Mateo. Pero paano? Dahil nakinig ka, dahil nagtiwala ka sa karanasan, at dahil mas matibay ang Learjet kaysa akala ng karamihan. Lumapit si Dr. Marquez. Ikaw ba ang nag-guide sa amin? Opo, ma'am. Kailangan kong makarating sa Denver. May batang 16 na taong gulang na naghihintay ng puso. Kung hindi ako makarating sa loob ng 3 oras. Tumingin si Mateo kay Delgado. Pwede pa bang gamitin ang jet? Hindi ngayon, sagot ng kapitan. Sobrang hilaw pa yan. Halos maiyak na si Dr. Marquez. Mamamatay siya. Emilia Navarro ang pangalan niya. 16, top ng klase, cheerleader. Nasa Denver Memorial siya ngayon naghihintay. Kung hindi ako makarating sa tamang oras? Tinanong ni Mateo si Delgado, gaano katagal ang biyahe pa Denver? Sa himpapawid, 1 oras at kalahati. Sa lupa, mga 7. Wala siyang 7 oras, bulong ni Dr. Marquez. Hindi nagatubili si Mateo, dinukot niya ang kanyang telepono at tumawag. Simone, si Mateo to. Kailangan ko ng malaking pabor, agad-agad. 20 minuto lang, lumitaw ang isang helicopter sa itaas ng mga puno. Hindi ito medical chopper, isang civilian Sikorsky S-76 ito. Pag-aari ito ni Simon Ortega, pinuno ng local farming co-op na may utang pa kay Mateo mula nang ayusin niya ang combine ni Simon noong anihan. Bumaba ang chopper sa parehong bukid na sumalba lang ng buong eroplano. Makakarating ka sa Denver gamit to, sabi ni Mateo kay Dr. Marquez. Hindi ko maintindihan sino ang nag-ayos nito. Kaibigan, sagot ni Mateo, may utang siya sa akin at hindi rin naman niya ginagamit ang chopper ngayon. Hinawakan ni Dr. Marquez ang kamay niya. Salamat, hindi mo lang kami iniligtas, inaligtas mo rin si Emilia. Tumakbo siya papunta sa naghihintay na helicopter na lumipad makalipas lang ang ilang minuto patungong Denver. Dumating na rin ang emergency crews. Sinuri ng mga medik ang lahat. May ilang pasa mula sa seatbelt, isang pilay sa pulsuhan, pero wala nang iba. Walang sunog, walang pagsabog. Isang jet lang, baluktot ang unahan, tahimik na nakahinto sa taniman ng mais sa Kansas. Darating na rin ng FAA sa lugar. Magsisiyasat ang NTSB ng mga detalye sa loob ng ilang linggo. Pero sa ngayon, 8 tao ang nakatayo sa matibay na lupa, buhay, dahil isang magsasaka ang tumangging hayaan silang mamatay. Muling lumapit si Delgado, bumabalik na ang kulay niya at mas matatag na ang kanyang kilos. Kailangan kong itanong, ilang beses mo nang nagawa yon dati? Iyong igabay ang eroplano sa landing sa isang bukid. Sa combat, 306 na beses, bilang na bilang ko. At Learjets, yan ang una, napakurap si Delgado. Unang Learjet, pero pareho lang ang mga patakaran. Eroplano ay eroplano. Lupa ay lupa, hindi nagsisinungaling ang pisika. Sinabi mong hindi ka pa nawawalan ng eroplano. Hindi pa rin, sagot ni Mateo, kahit ngayong araw. Umupo si Delgado doon mismo sa bukid, tila nabigla. Kakalapag ko lang ng Learjet sa taniman ng mais. Sa tulong ng isang magsasakang hindi pa pala nagagabayan ng ganung uri ng jet dati. Dati akong combat controller sa Air Force, sabi ni Mateo. 12 taon akong nagpapalapag ng mga eroplano sa mas matitinding sitwasyon kaysa rito. Itong overalls, damit ko lang talaga ngayon yan. Lumapit ang isa sa mga pasahero, isang lalaking nasa 50 taon, may suot na mamahaling suit na natabunan ng alikabok. Ikaw ba ang nag-guide sa amin? Opo, sir.
Ako si Ricardo Morales, CEO ng Morales Industries. Ang asawa ko, ang anak ko. Naputol ang boses niya. Nandun kami lahat sa eroplano na yun. Kinuha niya ang cellphone at nagsimulang tumawag. Tatawagan ko ang FAA, ang abogado ko, lahat ng media na kilala ko, ang ginawa mo ngayong araw. Sir, putol ni Mateo ng banayad, mas gugustuhin kong huwag na lang po sana. Natigilan si Morales habang tumatawag. Anong ibig mong sabihin? Bumalik ako sa pagsasaka dahil gusto ko ng katahimikan. Hindi ko kailangan ng atensyon. Hindi ko lang kayang hayaan na bumagsak ang jet sa bukid ko. Nagliligtas ka ng 8 buhay. Karapat-dapat ka sa pagkilala. Buhay silang lahat, makikita pa nila ang mga pamilya nila, yun lang ang pasasalamat na kailangan ko. Pero hindi napigilan ng kahilingan ni Mateo ang pagkalat ng istorya. Sa loob ng 1 oras, lumilipad na ang mga news helicopter sa itaas. Pagsapit ng gabi, laman na ng bawat balita. Farmer uses military skills to help jet land safely. Former combat controller saves 8 lives in Kansas cornfield. The Kansas Miracle. Everyone survives Learjet crash landing. Dumating ang mga investigador mula sa FAA. 3 oras na kinausap ni Mateo ang mga ito, inilahad ang bawat detalye na maalala niya. Sinuri nila ang bukid, sinukat ang distansya, at binalikan ang landas na dinaanan ng jet. Sa huli, lumapit si Sandra Herrera, isang veterano ng NTSB na may 20 taong karanasan. Ginoong Rivas, nakapag-imbestiga na ako ng daan-daang crash ng eroplano. Ang nangyari rito, hindi ito dapat nakaligtas, pero naligtas. Magaling ang piloto, pero paulit-ulit niyang sinasabi na dahil sa iyo sila nakalapag. Siya ang lumipad, ako lang ang nagbigay ng datos na kailangan niya. Binigay mo sa kanya ang eksaktong impormasyon na nagligtas ng 8 buhay. 6 na ulit ko nang pinakinggan ang audio recordings. Kalmado ka, tiwala sa sinasabi. Parang ginawa mo na to ng 100 beses. Nagawa ko nga, 306 na beses noong combat. Ito ang ika-307 combat. Ngumiti si Herrera ng bahagya. Sinabi ng piloto na tiwala kang kakayanin ng landing gear ang bagsak. Halos kinaya nga, nabali ang nose gear pero bumigay lang yon nang bumagal na. Sa puntong yon, hindi na mahalaga. Paano mo nalaman? Hindi ko talaga tiyak, pero marami na akong nakita na magaspang na landing. Inakala kong mas matibay ang gear kaysa iniisip ng karamihan. At alam kong papabagal ng bukid ang jet agad bago lumakas ang impact. Nakalkula mo lahat ng yon sa utak mo lang habang ginagabayan mo ang isang jet papalapag sa taniman ng mais. Trabaho yan ng combat controller. Nagkakalkula, nagsusuri, umaaksyon. Walang oras para mag-alinlangan. Isinara ni Herrera ang kanyang notebook. Kung ako ang tatanungin, irerekomenda kong bigyan ng commendation si Captain Delgado. At sa palagay ko, dapat parangalan ka rin. Salamat po, ma'am, pero hindi ako naghahanap ng pagkilala. Siguro hindi, pero kailangang malaman ng mga tao na posible ito, na mahalaga ang pagsasanay at karanasan, na minsan ang taong magliligtas sa iyo ay nakasuot ng overalls, nakatayo sa gitna ng taniman ng mais. Gusto ng mga reporter ng panayam, pumayag si Mateo sa isa, maikli, diretsyo at ibinigay ang lahat ng kredito kay Delgado. Pagkatapos ay bumalik siya sa kanyang paggawaan kung saan naghihintay ang isang kalahating ayos na karburetor. Patuloy sa pag-vibrate ang kanyang telepono. Mga tawag mula sa dating mga kasamahan sa militar, balitang lokal, balitang pambansa, maging ang alkalde ng bayan. Tumawag ang assistant ni Morales, sinubukang mag-ayos ng isang formal na pasasalamat. Binaliwala ni Mateo ang halos lahat, maliban sa isang tawag. Mateo, si Lorenzo Delgado ito, yung piloto. Alam ko kung sino ka, kapitan. Kumusta ka? Nanginginig pa rin ako. Hindi ko mapigilang isipin kung ano ang pwedeng mangyari kung wala ka ron.
May iba rin sanang tumulong, malalaman din yon ng tower. Hindi nila malalaman, mahinang sagot ni Delgado. Walang makina, 6,000 talampakan ng taas, 15 milya ang layo sa pinakamalapit na sementadong daan. Walang paraan para makalapag kami, babagsak talaga kami. At kung wala ka, wala na sana kami. Walang sinabi si Mateo. Kailangan kong maintindihan, tuloy ni Delgado, bakit ka tumulong? Wala ka namang obligasyon. Pwede mo sanang panoorin na lang. Hindi ko kayang panoorin lang yon, sagot ni Mateo. Hindi kong may kakayahan akong tumulong. Pero paano kung nagkamali? Giit ni Delgado. Kung bumagsak kami matapos sundin ang sinabi mo, kung may namatay, ikaw ang sisisihin. Hindi ako nanghuhula, sagot ni Mateo. Hindi ako nagsasalita kung hindi ako sigurado. Paano ka naging sigurado? Napagdaanan ko na to, maaaring iba ang mga eroplano. Nagbabago ang sitwasyon, pero hindi nagbabago ang lohika. Kilala ko ang lupain ko. Alam ko ang kondisyon at alam kong kung mananatiling kalmado ka, may pag-asa tayo. Tumahimik si Delgado ng ilang sandali. Mahigit 1 dekada na akong lumilipad. Akala ko handa na ako sa lahat. Pero ngayong araw, may natutunan akong bago. Ang pagkilala sa sarili mong limitasyon ay bahagi ng pagiging mahusay. Ang pag-alam kung kailan dapat magtiwala sa mas handang tao. Hindi ko makakalimutan yon. Ginawa mo rin ang bahagi mo, sabi ni Mateo. Nanatili kang kalmado. Ginawa mong posible. Nakauwi ang mga taong yon dahil hindi ka sumuko. Nakauwi sila dahil binigyan mo sila ng pagkakataon, sabi ni Delgado. Pagkatapos ng tawag, nanatiling tahimik si Mateo, pinakinggan ang huling huni ng mga sirena habang nililinis ng mga responding crew ang lugar. Bukas, darating ang isang crane para iangat ang sirang jet mula sa bukid at dalhin ito sa kumpunihan na mas mahal pa sa isang bahay. Pero ngayong gabi, may 8 taong natutulog sa sarili nilang kama dahil may isang tahimik na magsasakang may lumang radyo na kumilos nung walang ibang makakagawa. Kinagabihan, nagmaneho si Mateo papunta sa lokal na care center para dalawin ang ama niya. Matagal nang hindi nagsasalita si Francesco Rivas mula nang atakihin sa utak, pero alam ni Mateo sa tingin ng kanyang ama na nandoon pa rin siya, nakikinig pa rin. Umupo si Mateo sa tabi ng kama. Ang weird ng araw ko, Dad, mahina niyang simula. Nawalan ng power ang isang jet sakto sa ibabaw ng bukid. Humingi ng tulong yung piloto, tinulungan ko siya, sakto sa taniman ng mais, yung lugar kung saan mo ako tinuruan magmaneho ng lumang traktora. Nakatitig sa kanya ang mga mata ni Francesco. May 8 tao sa eroplano, lahat sila ligtas. Huminto siya sandali. Sabi ng FAA, milagro raw yon, pero alam kong hindi. Pagsasanay lang at timing na tumama sa tamang sandali. Tinitigan ni Mateo ang kamay ng kanyang ama, kalyo at magaspang noon, ngayoy payapa at malambot. Hindi ko kailanman naikwento ang ginawa ko sa ibang bansa. Hindi ko makayang pag-usapan noon. Hanggang ngayon, mahirap pa rin. Pero ngayong araw, bumalik lahat at nagamit ko. Gumalaw ang mga daliri ni Francesco papalapit sa kanya. Hinawakan ni Mateo ang kamay ng ama. Itinuro mo sa akin ang lahat tungkol sa lupang ito, paano basahin ang langit, ang lupa, ang panahon. Tinuruan ako ng Air Force, paano basahin ang hangin, ang ingay, ang kaguluhan. Ngayon, pinagsama ko ang dalawa. Namumuo ang luha sa mga mata ng kanyang ama. Hindi siya nagsalita, pero hindi na kailangan. 3 araw ang lumipas, nakatanggap ng tawag si Mateo. Mr. Rivas, si Dr. Marquez ito, isa ako sa mga pasahero ng jet. Naalala kita, Doktor, kumusta na ang bata? Maayos na ang paggaling niya. Naging perpekto ang transplant. Inaasahan na siyang mabuhay ng mahaba at masagana. Lahat yan dahil umabot ako sa Denver sa tamang oras. Dahil sa'yo. Masaya akong marinig yan. May mensahe ang mga magulang niya para sa'yo.
Sabi nila, hindi mo lang ako iniligtas, inalis mo rin sa bingit ng kamatayan ng anak nila. At si Emilia, gusto ka raw makilala. Gusto raw niyang pasalamatan ng lalaking nagbigay sa kanya ng panibagong pagkakataon sa buhay. Tahimik na naupo si Mateo, iniisip ang isang dalagitang ilang oras na lang sana ang buhay, ngayon may kinabukasang naghihintay. Habang unti-unti siyang gumagaling, isang sunod-sunod na mga sandali, mga desisyon, aksyon, tamang tiyempo, ang nagdala sa kanyang surgeon sa tamang lugar, sa tamang oras. Sabi mo sa kanila, ikararangal ko, sagot ni Mateo nang natanggap ang imbitasyon. 2 linggo matapos nito, bumiyahe siya patungong Denver. Sa ospital, nakilala niya si Emilia Navarro at ang kanyang mga magulang. Maputla ang dalagita, halatang mahina pa, pero maliwanag ang ngiti mula sa kanyang kama. Hinahawakan siya ng kanyang ina sa isang kamay at ng ama sa kabila. Pagpasok ni Mateo, tumingin si Emilia. Ikaw yung magsasaka, di ba? Tanong niya. Ako nga, sagot ni Mateo. Ikinuwento sa akin lahat ni Dr. Marquez, wika ni Emilia, kung paano nawalan ng power ang eroplano, kung paano mo sila tinulungan maglanding, kung paano siya nakaabot dito dahil sa'yo. Nakaabot siya rito dahil isa siyang doktor na hindi sumusuko sa mga pasyente niya, sagot ni Mateo. Tinulungan ko lang siyang makarating kung saan siya dapat. Nagsimulang umiyak ang ina ni Emilia. Nauubos na ang oras ng anak namin, anya. Matagal na kaming nananalangin para sa puso. Nang tumawag ang ospital, akala namin tapos na ang pagsubok. Pero muntik nang hindi makarating ang eroplano. Pero nakarating, dagdag ng ama ni Emilia. Dahil sa iyo, dahil tinulungan mong tapusin ni Dr. Marquez ang biyahe. Wala kayong kailangang bayaran. Malumanay na sabi ni Mateo, alagaan niyo lang ang anak niyo, palakasin siya at hayaan siyang mabuhay ng buo. Tinitigan siya ni Emilia ng taos puso. Gusto kong maging doktor balang araw, katulad ni Dr. Marquez. Gusto ko ring tumulong sa mga tao. Kung ganon, parang nakuha ng kwentong ito ang tamang wakas, ani Mateo na may ngiti. Habang lumilipas ang panahon, unti-unting nawala sa mga balita ang insidente. Naayos ang eroplano, muling lumipad. Bumalik sa normal ang buhay ng mga pasahero. Nagsimulang magpalipad muli si Kapitan Delgado. Pero nagbago ang buhay ni Mateo sa paraang hindi niya inaasahan. Nakipag-ugnayan sa kanya ang Air Force. Inimbitahan siyang magsalita sa kanilang Special Tactics Training Course para ibahagi ang kanyang kwento, para ipakita sa mga bagong combat controllers na hindi natatapos ang mga aral sa pagtatapos ng serbisyo. Pumayag siya. Suot muli ang kanyang lumang uniforme, tumayo si Mateo sa harap ng isang silid na puno ng mga kandidato sa Hurlburt Field. Ikinuwento niya sa kanila ang tungkol sa eroplano na tinatawag na November 723 Bravo, tungkol sa araw na muling nagamit ang lahat ng kanyang natutunan, hindi sa digmaan, kundi sa sariling bukid. Isa sa inyo balang araw uuwi at magtatanong kung may halaga pa ba ang lahat ng ito? Aniya, isasabit ninyo ang uniforme, mamumuhay bilang sibilyan, iisipin niyong tapos na ang lahat. Huminto siya sandali, saka ipinakita ang larawan ng Learjet na nasa gitna ng kanyang taniman ng mais. Nakalapag ng ligtas ang eroplanong ito dahil hindi ko kinalimutan ang mga aral na natutunan ko rito. 12 taon matapos ang huling deployment ko, buhay pa rin sa akin ang mga kakayahang iyon. Nagtaas ng kamay ang isang trainee. Sir, natakot po ba kayo? Tumango si Mateo. Takot na takot. May 8 taong umaasa sa akin at kinakausap ko ang isang piloto sa pagpapalapag ng eroplano na hindi ko pa kailanman naranasan at sa aircraft na hindi ko pa rin nalipad. Ano pong ginawa ninyo? Umasa ako sa pagsasanay ko. Nagtiwala ako sa instinct ko at hindi ko hinayaang pigilan ako ng takot sa paggawa ng tama. Kalaunan, inalok siya ng Air Force ng bagong papel bilang kontratang tagapagsanay. Wala ng deployment, puro pagtuturo na lang sa susunod na henerasyon. Tinanggap ni Mateo.
Patuloy pa rin siyang nagbubukid, nag-aayos ng sarili niyang traktora, pero 3 beses sa isang taon lumilipad siya papuntang Florida. Tinuturuan niya ang mga batang sundalo kung paano gabayan ang mga eroplano sa gitna ng halos imposibleng mga sandali. Pinapatugtog niya sa kanila ang mga recording mula sa araw na iyon. Ipinapakita ang mga mapa, ipinapaliwanag ang bawat desisyon, bawat panganib. Hindi natatapos ang misyon kapag umalis ka sa military, sabi niya sa kanila. Nagbabago lang ang anyo. Baka ikaw ang taong kakailanganing kumilos kapag walang ibang makakagawa. Yung may alam sa tamang gawin kapag bawat segundo ay mahalaga. Tumingin siya sa paligid ng silid. Nang mawalan ng makina ang jet sa ibabaw ng bukid ko, pwede ko sanang tawagan lang ang mga autoridad at umasa na may ibang aaksyon, pero nasa akin ang kaalaman. At ang kaalaman na walang aksyon, trivia lang yon. Kaya kinuha ko ang radyo at ginawa ko ang itinuturo sa inyo rito. Napalapag ko ng ligtas ang isang eroplano, tulad ng daan-daan kong nagawa noon. Iba lang ang lugar, iba ang kasuotan, pero iisa pa rin ang misyon. Eksaktong 1 taon ang lumipas, nakatanggap si Mateo ng package. Sa loob nito ay isang litrato, kuha mula sa isang news chopper. Malawak na tanawin ng kanyang taniman ng mais at ang Learjet na nakapahinga sa gitna. Sa ilalim nito, isang plake na may 8 pirma. Para kay Mateo Rivas, sa taong hindi hinayaang kami bumagsak, ibinigay mo muli ang aming buhay. Lorenzo Delgado, Dr. Elena Marquez, Ricardo Morales, 5 pang pasahero, at sa ibaba ng mga pangalan sa malalaki at di pantay na sulat kamay. Salamat sa pagtulong kay Dr. Marquez para matulungan niya ako. Emilia Navarro, ipinaskil ni Mateo ang frame sa dingding ng kanyang paggawaan, katabi ng isang maalikabok na estante ng mga kasangkapan na minana pa mula sa kanyang ama. Paminsan-minsan, habang nag-aayos ng lumang makina o naglalakad sa kanyang lupa, tinitingnan niya ito at bumabalik ang mga alaala. Ang pagbabago ng boses ni Delgado mula sa takot tungo sa konsentrasyon, ang tanawin ng isang jet na walang makina, dahan-dahang dumudulas pababa. Ang katahimikan bago ang bagsak ng buong tiwala si Mateo sa sarili niyang kalkulasyon. At ang pakiramdam habang pinapanood ang 8 tao na lumalabas sa wreckage, buhay. Lumipas ang mga linggo. Isang araw, tumunog ang telepono habang abala si Mateo sa pag-aayos ng isang lumang carburetor. Hindi kilalang numero. Mr. Rivas, si Captain Julia Sanchez ito, Air Force Special Tactics. Tumatawag ako mula sa ibang bansa. May nangyari ngayong araw na nagpapaalala sa iyo. Anong klaseng sitwasyon? Kailangan naming ilapag ang isang sirang Black Hawk sa napakasamang panahon. Magaspang ang lupa. Natakot ako. Pero naalala ko yung sinabi mo sa klase. Ang takot ay nagbibigay ng impormasyon. Ang mahalaga ay kung anong gagawin mo rito. Bahagyang ngumiti si Mateo. Ligtas ba lahat? Lahat ng 6 na crew ligtas dahil hindi ako natigilan. Ginawa mo ang kailangang gawin, Captain. Hindi po, sir. Ginawa ko ang itinuro ninyo. Gusto ko lang magpasalamat. Pagkatapos ng tawag, bumalik si Mateo sa trabahong matagal na niyang sinusubukang tapusin mula pa noong araw na bumagsak ang Learjet. Hindi pa rin ayos ang makina, pero hindi na mahalaga. Nakakatuwang isipin kung paano ka ibinabalik ng buhay sa pinagmulan mo. Bumalik si Mateo sa bukid para sa katahimikan, para takasan ang mga desisyong may kinalaman sa buhay at kamatayan. Pero natutunan niya, ang kapayapaan ay hindi paglayo sa kung sino ka. Ito'y paggamit ng karanasan sa panibagong paraan. Pinaalala sa kanya ng araw na yon sa bukid, kapag marami ka ng pinagdaanan, kapag natutunan mong manatiling matatag sa gitna ng kaguluhan, hindi nawawala ang mga kakayahang yon.
Nagiging bahagi na ito ng pagkatao mo. Hindi siya tumigil sa pagiging combat controller. Iba na lang ang suot niya ngayon. At minsan ang taong nagliligtas ng buhay ay hindi nakasuot ng flight suit o body armor, kundi ng kupas na maong may hawak na wrench sa isang kamay at radyo sa kabila. Dahil ang tunay na bayani hindi nangangailangan ng medalya. Ang kailangan lang nila ay dahilan para kumilos. Mayday, Mayday! Nawalan na ng